Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai. Sige po, inaanyayahan ko na po kayo na magsitayo. At ayan po, at tayo po ay manalangin. Ayan, in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Lahat po tayo. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Oh yes, Lord God, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Yahweh El Shaddai, maraming pong salamat sa araw nito. Salamat po sa umaga, Father God. Salamat po, Ama. Ginising niyo po kami sa araw nito. Lord, patawarin mo po kami sa mga nagawa naming kasalanan. Sadya man to, hindi, Panginoon, patawad po. Father God, pakabasbasan mo po, Panginoon, ang mga lahat na nandito, Lord God. Ang lahat ng mga gagamitin mo, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa, Lord God. Bless mo, Panginoon, ang maglilid, Father God. Si Sister Linda, Father God. I-bless mo po ang kanyang puso, Panginoon. At ganoon din po, Father God, si Brother JR, Panginoon. I-bless niyo rin po, Panginoon. At ang aming head, Panginoon, bless niyo rin po siya, Panginoon. Itago mo po siya, Father God, sa banal mong likuran. Father God, tulungan mo kami, Panginoon, na lahat po ng maririnig namin na mga salita na galing sa iyo, Panginoon, ay maisa puso at maisa buhay namin. Ama, ikaw na po ang bahala, Panginoon. Ang mga sandaling ito, Panginoon, ay binibigay namin sa iyo. At Father God, wala po kami ibang maitataas kundi ang pangalan mo, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, maraming pong salamat. Ang lahat po ng papuri at pagsamba ay pinabalik namin sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ayan. Mapagpalang umaga po. Palakpakan naman po tayo, mga kapatid. Ayan. Palakpak na mga pinagpala. Ayan. At sana po ba kayo magpuri, mga kapatid? Amen. Amen. Ayan po. Wala pong ibang gagamitin na maglilid ay ang ating kapatid na si Sister Linda. Amen. Hallelujah. Ayan, palakpak po na may galak sa puso. Amen. Isang morning, kalabitin ng katabi, sister. Ayan. Sister. Ako'y nagagalak mo na rito ka. Amen. Kami nagagalak na nandito ka. Amen. Praise God. Tunay nga, no? Na tanging si Yahweh El Shaddai lamang ang nagbigay sa atin ng lakas, kagandahan, ng katawan. Amen. Sino malakas sa araw na ito? Taas ang kamay. Amen. Pumapalakpak. Amen. At tayo ay magpuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Taas ang mga kamay at mga batyo kung mayroon man. Hallelujah. Kasama sa mga nanonood. Ayan. Na tanging sa ngalan mo kami ay magpupuri, Yahweh El Shaddai. Amen. Hallelujah. Ayan. I-enjoy natin ang pag-worship kay Lord this time. Amen. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Tanging sa ngalan mo, ako ay magpupuri. Ikaw ay laging tapat. Ikaw ay laging tapat sa iyong mga pangako. Ang lahat ay nagaganap. Ang lahat ay nagagamit. Nang ako ay manalig sa ngalan mo, Jesus. Minsan pa, tanging sa ngalan mo. Tanging sa ngalan mo,
ako ay magpupuri. Ikaw ay laging tapat sa iyong mga pangako. Yes, Lord Jeremiah. Lahat ay nagaganap, ang lahat ay nakakamit, nang ako ay manalig sa pangalan mo, Jesus. Yes, Lord. Oh, Yahweh, taas ang mga kamay. Yahweh, ngalan mo'y walang kapantay. Yahweh, nag-iwala sa aking buhay. Yahweh, ngalan mo'y walang kapantay. Yahweh, ang biyaya mo'y laging sapat. Minsan pa, i-declare, tanging sa ngalan mo. Tanging sa ngalan mo, ako ay magpupuri. Ikaw ay laging tapat sa iyong mga pangako. Ang lahat ay nagaganap, ang lahat ay nakakamit, nang ako ay manalig sa ngalan mo, Diyos. Yahweh, oh Yahweh, ngalan mo'y walang kapantay. Yahweh, nag-iwala sa aming buhay. Yahweh, ngalan mo'y walang kapantay. Yahweh, ang biyaya mo'y laging sapat. Isa pa, oh Yahweh, taas ang mga kamay. Yahweh, Panginoon, ngalan mo'y walang kapantay. Yahweh, nag-iwala sa aking buhay. Yahweh, ngalan mo'y walang kapantay. Yahweh, biyaya mo'y laging tapat. Minsan pa, oh Yahweh. Yahweh, sa pagsayaw niyong yan, may himala. Ngalan mo'y walang kapantay. Yahweh, biyaya sa aking buhay. Yahweh, ngalan mo'y walang kapantay. Yahweh, ang biyaya mo'y lagi sa iyong pagkakataon sa kamay, oh Yahweh. Yahweh, ngalan mo'y walang kapantay. Yahweh, nag-iwala sa aking buhay. Yahweh, ngalan mo'y walang kapantay. Yahweh, ang biyaya mo'y laging sapat. Biyaya mo'y laging sapat. Biyaya mo'y laging sapat. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Naniwala bang lahat na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat isa? Amen. Pumalakpak na po ang lahat ng naniniwala na si Yahweh ay tunay na naghihimala sa ating buhay. Amen. Amen. Tunay nga, no? Wala talaga kailangan lumulunok ako ng tubig. Ayan. Thank you, Lord. At salamat sa Diyos, no? Talagang kahit man nga walang tinig, ay patuloy pa rin, kagalakan pa rin ang ating puso. Na siya ay sambahin, na siya ay purihin. Amen?
At sa pamamagitan kasi ng pag-awit, my dear brothers and sisters in Christ, dito natin maihayag, no? Sa pamamagitan ng pag-awit, na isa rin itong pangungusap sa Panginoon. Isang panalangin na nais nating pakinggan tayo ng Panginoon. Amen? Na lalong-lalo na pag nagmumula ito sa ating mga puso. Amen? Kahit na paulit-ulit ang awiting ito o pamilyar na sa inyo, ay patuloy pa rin sa pamamagitan ng awitin na maidudulog natin sa Panginoon ang nilalaman ng ating mga puso. Amen? Pagkat si Yahweh, pag tuwing ating tatawagin ang kanyang banal na pangalan, tiyak naroon ang himala. Sa lahat ng nagtitiwala na siya ay tapat at dakila sa bawat buhay natin. Amen? Taas natin ating mga kamay, my dear brothers and sisters. At panghahawakan natin patuloy ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Jeremiah, somewhere in 29, sabi niya, narito ako si Yahweh. Kayo ay aking pagtatagumpayin to prosper you and not to harm you. Kaya kanais lamang sa pagtaas natin ng ating mga kamay. Naroon ang pagpapakumbaba at alam natin narito ang presensya ni Yahweh El Shaddai sa kalagitnaan. Isa o dalawa nagkakatipon ay narito siya. Hallelujah. Kalakasan ka namin, Panginoon. Kagalingan ka, O Diyos. Sa bawat sambit namin ng iyong pangalan, naroon ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Hallelujah. Hallelujah. Itinitibok ng aking puso na sa iyo ay sumamba. Amen. At magpasalamat dahil sa dakilang mong gawa. Naganap sa buhay ko ngayon ang kadakilan mo. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Minsan pa, sa sama-samang tinig. Itinitibok ng aking puso na sa iyo ay sumamba. At magpasalamat dahil sa dakilang mong gawa. Naganap sa buhay ko ngayon ang kadakilaan mo. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Yahweh, Yahweh. Kalakasan ko ang sumamba at magpuri sa'yo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Purihin ka sa bagong buhay ko. Minsan ba? Itinitibok ng aking puso na sa'yo ay sumamba. At magpasalamat dahil sa dakila mong gawa. Naganap sa buhay ko ngayon ang kadakilaan mo. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Yahweh, Yahweh. Kagalingan ko kung may karamdaman. Kagalingan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. Yahweh,
ka sa magtinig, O Yahweh. Yahweh, may kapangyarihan ang pangalan niya. Yahweh, kagalingan ko, Diyos. Lingan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. Yahweh, 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 purihin ka sa bagong buhay ko. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, kalakasan ko, Panginoon, likasan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. Yahweh, Yahweh, purihin ka sa bagong buhay ko. Purihin ka sa bagong buhay ko. Purihin ka sa bagong buhay ko. Open your mouth. Say hallelujah. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, kagalingan ko, kalakasan ko. Oh Yahweh, oh Yahweh, open your mouth kung kanya gusto niyong bumalik. Open your mouth to the Lord, oh Yahweh, kagalingan ko, kalakasan ko, ang sumamba sa'yo, purihin ka. Oh, hallelujah, 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 oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Kagalingan ko sa hinanakit, galit at puot, Panginoon, ng iyong banal na pangalan. Kaya kailangan ko patuloy ka, O Diyos, sambahin at purihin, Panginoon. Ano man ang aming nararanasan sa pang-araw-araw, Lord, ng paglilingkod, Lord God, saan man kami dalhin ang aming mga paa. Maraming salamat, O Diyos. At pinapalaya mo kami, Panginoon, sa doubtful hearts, maraming katanungan sa paglilingkod. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming dinadala sa iyong presensya. Pagkat kami nangangailangan sa iyo, Lord, at hindi ikaw nangangailangan sa Yes, Lord, amin. yes, Lord. Kaya hayaan mo, Diyos, habang kami nabubuhay, Panginoon, nagbabago man ang puso, isipan ng tao, pero ikaw tunay nga hindi ka nagbabago. Si Yahweh El Shaddai. Maraming salamat, Lord. Sa iyo ang kapurihan, kadakilaan, kalwalhatian, at pasasalamat sa buhay na hiram mula sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan tayo. Palakpakan. Glory to God. Glory to Christ. Praise God. Amen. Amen. Ayan, palakpakan naman po tayo. Ayan, habang nabupo. Ayan. Ayan, mapagpalang umaga po uli. Ayan. Palakpakan naman mga pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Amen. Ayan po. Ayan, sino po ba yung gustong mag-share ng kanyang blessing? Ay, ayan po.
Good morning po, sir. Brother, baka... Kagawad Castro. Opo. Kagawad Castro. Wala po kang barya. 20. 16 and 20. Magandang umaga sa ating lahat, mga sister. Ako'y magpatotoo dahil Basta mula sa puso. minsan nagtunti ako sa barangay. Pag uwi ko, Para kay Lord naman po. mayroong sasakyan sa bahay, Po yan, hindi para. isang van, saka isang kotse. Tinanong ko sa mga anak ko, sabi nila, surprise yan, Papa, sabi nila sa akin. Tanong mo sa apo mo, sabi nila. Tinanong ko sa apo ko, ang sabi ng apo ko, binigay pala ng kumpanya yung isang kotse sa isang van na service niya. Nung una, motor ang binigay sa kanya. Wow. Kaya lang, ang sabi ng boss niya sa isang kumpanya, kasi mula nung nandun yung apo ko, medyo masiso ang kanyang negosyo. Isang tatlong hotel, isa yung nandun sa may teachers camp, yung Newtown Hotel. Isa yung grocery dito, yung Niewes sa may Kisat. Kaya dati ang apo ko ay naging manager lang. Ngayon ginawa nilang manager. Lahat ng negosyo yung kanyang amo sa lahat ang namamahala. Kaya binigyan siya ng service. Kaya ako nagpapasalamat kay Yahweh dahil sa tulong niya. Binigyan niya ng kantimpala yung aking apo, service. Imbes na bibili siya ng sasakyan, binigyan siya ng service. Kaya ako malaking pasalamat ko kay Apo Mr. Yahweh, Panginoon, dahil binigyan niya siya ng service. Dati naglalakad, ngayon hindi na siya naglalakad. Minsan, pasalamat din ako kay Yahweh dahil nakikinabang din ako sa mga sasakyan dahil inatid ako dito. Tuwing duty ko sa barangay, inatid ako ng apo ko. Siyempre sinasakyan ko yung mga sasakyan na binigay sa kanya. Kaya salamat, Yahweh, sa binigay mong biyaya sa aking apo. Yun ang totoong nagpapatotoo sa amin. Kaya kung ikaw pala ay palaging nagdadasal o kaya hindi lang humihingi ng tulong kung mayroon kang nararamdaman, maski wala ka palang nararamdaman o kaya problema sa buhay, araw-araw pala kailangan nagdadasal ka para ang grasya ng Panginoon ay ibibigay sa iyo. Kaya yun ang totoong patotoo ko sa inyo lahat, mga sister. Salamat. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Opo. Talaga pong napakabuti po ng ating Panginoon. Ano po? Biro niyo po, isa lang po ang inano ng apo ninyo, pero ang binigay ni Lord, 3. Amen. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya, opo, sa araw-araw po, talagang lagi po tayo magpapasalamat, magdadasal po. Amen po. Ayan, sino pa po ba? Ay, sige po. Si Ma'am. Yung Ma'am. Yan Ed. Oh, first time ko ngayon magsanta dito. Amen. Glory to I'm God. not so prepared, but I'll try my best to just say the things I've felt when I've joined these events that my Maribeth
invited me. Amen. It's so blissful and thankful that I'm starting to learn the Word of God. I'm so happy also to be meeting you, my friends, Amen. Amen. and hope this will always be continuous. Wow! Amen! Hallelujah! Amen. Opo. Sobrang mami, masaya po si Yahweh El Shaddai. Opo. Long life, long Opo. life. Thank you, Lord. Salamat po. At nakasama ka rin po namin. Opo. Kanina daw. God, hallelujah. Hallelujah. Purihin si Yahweh Shaddai. Hallelujah. Talaga namang masaya. Kahit na marami tayong nararamdaman. Lord, maraming salamat po sa oras na ito at muli mo kami pinagtipon sa lugar na ito. Hallelujah. At isang mabiyaya at pinagpalang araw po, mga kapatid. At tunay na napakabuti ng ating Diyos dahil sa umaga pa lang paggising natin, biyaya na yung buhay na binigay sa atin. Yung kalakasan, kalusugan, at saka yung mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pinagkakaloob. At siyempre, papasalamatan ko yung aking mga anak na siya namang talagang sumusuporta sa akin sa pag-aral ng mga apo ko, sa mga bills. Kaya naman po, talaga namang napakabuti ng Diyos dahil tuloy-tuloy ang paglilingkod natin kahit na medyo may konting nararamdaman, okay lang po. Kaya Lord, maraming salamat po sa inyong lahat na mga kapatid. Kahit malayo ang mga kapatid ko, nandito naman po kayo bilang mga kapatid ko sa pananampalataya sa ating gawain na ito. Dito ko nasumpungan yung kapayapaan na dati po pag tinitingnan ko yung aming lalagyan ng bigas, sabi ko, wala na kaming isasaing. Pero sa ngayon, kahit na walang laman yun, okay lang po. Dahil God will provide provide. talaga. Basta kikilos ka lang. Amen. Hallelujah. Nandyan si Lord na tutulungan ka kung ano ang gagawin mo. Hallelujah. At Lord, maraming salamat po. Binabalik ko sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, talaga. Sa totoo lang, yung opportunity natin na ito, Ito. habang humihinga tayo, habang nagkakaedad tayo, tuloy pa rin ang pagsiserve kay Lord. Ang lahat ng mga pagsubok na yung katulad sinabi ng Sister Lynn, inaanak ko si Sister Linda, tagumpay ka kasi tinawag ka ng Diyos. Tagumpay ka dahil naglilingkod ka. Pag walang kakantay ko, nagsasubstitute. Kaya, alam mo ba, para ka nanalo sa, para naging valedictorian ka ng Sister Linda. Kapag naglilingkod ka. Sa totoo lang, hindi man ako valedictorian. Honorable mention lang ako, nag-aaral ako. Pero hindi ako valedictorian. Pero kahapon, naranasan ko sa St. Vincent, parang nanalo ako ng higit pa sa pangangailangan. Parang naging valedictorian ako kahapon sa St. Vincent. Alam niyo po ba, ang daming mga announcement. Sabi ko, naiyak ang puso ko. Sabi ko, first time ko maraming tao na para bang, yung, naalala ko yung nung nursing, nag-graduate ako nun sa UST, yung nag-speech yung ano namin, summa cum laude, magna cum laude, parang ganun ang nararamdaman ko kahapon sa St. Vincent. Kasi parang bang, ang dami kasi mga announcement tungkol sa mga nasunugan sa yung mga pinapasabi ni Father Buyaga, yung binasa ko. Kasi nakalagay instruction, kailangan basahin mo. Ang haba, sabi nga ni Sister Jessie nga, parang ano sinasabi mo, kasi kailangan announcement yun. Pero yung feeling ko noon,
parang naging summa cum laude ako nung oras na yun sa totoo lang. Naranasan kong tumayo sa maraming tao na hindi ka kinakabahan. Relax ka lang. Sabi ko kasi sa Diyos, itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw po ang makita sa akin, hindi po ang aking sarili. Itago mo ako upang hindi ako maagaw ng kaawan. Ikaw ang manguna sa akin sa pagsisilbi sa iyo. Ikaw ang manguna, ikaw lagi. Dahil ikaw ang aking Panginoong kong Diyos na sinapagsisilbihan. Ikaw lagi, ikaw ang makita sa akin. At opportunity na nakita ko si Mama Mary na maksapan. Katabi ko siya eh. Katabi ko si Mama Mary, ang laki-laki niya. At malaki pa sa akin. Ay, naku, salamat. Nag-Hail Mary ako. Habang tahimik pa yung nag-Hail Mary. Yung wala pa yung pare, hindi pa dumarating yung pupunta sa altar. Ang dami ko talaga, parang naging summa cum laude ako nung araw na yun. Ang dami ko sinabi, ang daming announcement. Alam mo ba, ang pagsaserve kay Lord ay isang opportunity yun. Highest opportunity yun. Sister Beth, lagi rin nasa, sabi ko nga kay Sister Jessie, siguro kaya nalibre na ito sa bahay kasi panay-panay ang prayer dito. Hail Mary. si Sister Beth, prayer po siya talaga kasi yung mga iniiyak niya sa mga anak niya, natutupad kasi answered prayers. Pag ang Diyos ang kumilos sa buhay ng pamilya natin, answered prayers tayo. Kasi Sister Helen Manikit, laging successful din ang mga apo niya kasi nag-serve siya. Kasi isa lang talaga eh. Isa lang ang maglingkod. Buong sambayanan ay successful tayo. Kayo po, Mami, hindi ka babayaan ng Diyos. Kasi narito ka na, nasa tamang landasin ka. Dahil dito ko nasampungan, mahirap man, pero laging nakaramay natin ang ating Yahweh Shaddai. Lagi siyang nariyan, lagi na tayong iniibig. Nawala man ng iyong asawa, pero ang Diyos, ang dakilang husband mo. Meron nga napunta noon dito, yung napunta yung mga ibang sekta, tinanong ako, sino ba yung brides daw? Sabi ko, si Jesus, mali pala. Tayo pala ang brides. Tayo pala yung ikakasal sa paanan ng Diyos. Kapag nawala, tayo ikakasal dun sa yung sinasabi ni Kibuloy, mali yun. Yung sinasabi niya yung mga babae daw, yung mga ganun. Hindi yun. Tayo mismo, si Pastor Kibuloy, bride din siya. Hindi siya si Jesus. Bride siya, tayong lahat. Isa lang ang pinili ng Diyos. Si Jesus, yung anak niya. Nilang pinagbigyan niya ginamit niya si Mama Mary para malikha si Jesus. Kaya tayo lahat ay chosen. Si Brother J.R. ay chosen. Si Kagawad chosen. Sister Lina chosen. Sister Beth chosen. Si Sister Tess ay chosen. Sister Gerlie ay chosen. Helen chosen. Lahat si Sister Linda chosen. At sa Father, hindi si Kibuloy ang chosen. Yung gusto ko lang paniwanagan ng mga tao. Maraming mga propeta ang sinasabi nila sila ang Diyos. Pero mali yun. Nakakatakot yung pag nagsalita ka ng gano'n. Kasi pananagutan mo yun sa Diyos pag humarap ka na sa kabilang buhay. Maraming salamat sa ating punong lingkod, si Brother Mike Velarde. Maraming salamat siya. Kahit minsan, hindi niya sinabi na chosen, hindi niya sinabi na yun ang nagustuhan ko sa punong lingkod. Sabi niya, servant lang daw siya. Servant. Hindi siya napakamapagkumbaba. Kaya maraming tinawag si Yahweh siya dahil sa pagpapakumbaba ng ating punong lingkod. Maraming salamat. Baka makatulog na kayo. God be the highest glory. Amen. Salamat po. Totoo po yan na
Kaya well, siya dahil lang po natin ang masusumpungan ng kapayapaan. Amen? Amen. Dumating man tayo sa mga pagsubok, karamdaman. Pero kaya well, siya dahil kakaroon po tayo ng kapayapaan. Amen? Ayan. Sige po, yung mga, i-reserve na lang po natin uli po yung iba, po, na nanay, reserve na lang po next, sige po, sige po, inaanyayahan ko na po kayo mga kapatid na tayo po ay tumayo at ihanda po natin ang mga sarili ng ating mga puso. At wala pong ibang gagamitin ng ating Diyos na magbibigay po ng mabuting balita ay ang ating pong PFCC3 head na si Brother Fidel Tinamisan. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the run, you saved that son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your word contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord, for your powerful words. And we proclaim, many were called, but few were chosen. Marami kang tinawag. Salamat o Diyos, mapalad kami na patuloy na katutugon sa iyong panawagan. At narito kami, Panginoon, sa tahanan ni Sister Winnie. At sa lugar nito, O Diyos, ay patuloy naming inihahayag ang kabutihan mo, ang kapangyarihan, ang iyong pag-ibig sa bawat sa amin. And we continually proclaim na wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya habang kami po ay nakatayo sa iyong banal na presensya sa umagang ito sa tahanan ito, dalangin po namin na kami patawarin sa lahat ng mga pagkukulang, sa lahat ng mga kasalanan. Linisin kami sa lahat ng aming karumihan. At sa pangalan ni Kristo Jesus, patuloy niyo pong isugo yung Espiritu, ang Paraklito, pang maging tagapagturo ng bawat sa amin. At sa pamamagitan ng mga banal na salita, dalhin mo kami, Panginoon, sa karanasan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen. Kapayapaan, pag-asa, kalakasan, kagalingan. Ang lahat ito, O Diyos, ay nasa sa iyo lamang. Salamat po at kami patuloy mo tinuturuan na manatili lang sa iyong mga banal na salita. Yes. At ikaw ay patuloy na mananatili sa aming buhay. Na kailanman sa gitna ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan, patuloy mo kaming palalakasin, patatagin at maramanasan ng tagumpay. At sa pangalan ni Kristo Jesus, muli, sa iyo po ang papuri, parangal, pasasalamat, pagsambayawi. Ikaw na nabubuhay tagahari kaysa ng Espiritu Santo, kayo po ay Diyos. Magpakailan pa man. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Ilan ba tayo? 2, 4, 8, 8. Mabuti naman, 8. Kesa wala. Pero ilan na nga po tayo dito, kaya hinapang-palakpak natin. Amen. Sampu tayo. Chapter 15, verse from the Gospel of St. John, chapter 15, verse 1 to 8. Another there. Our recognized local PFCC preacher. Diba? Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa inyo, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo na ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko nga kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.
Salamat sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Brother Jaya, thank you. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Nakaupo na pa lahat. Nakaupo. Thank you, Lord. John 15, 1 Relax lang po. At, maging mapagmatsyag tayo. Relax lang po at huwag naman masyado, baka maga pa makatulog agad po. Gising lang. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po, sir. Pinapakinggan ko si Sister Queen kanina. Sister Queen. Sabi niya, you're chosen. You're chosen. Pinapakinggan ko yung sarili ko, hindi yata nabanggit. Father lang yata Hindi ko nang git ko. Wala. Nabanggit mo? Father lang. Si brother. Hihintay ko. Ano ba ako Ay, father, ano? Si Brother Fidel, hindi mo raw binanggit na chosen. Siguro nasa puso mo na lang ako, hindi ko lang kinakailang banggitin. Brother ko. Hindi nasabing pa. Ay, brother lang. Magandang umaga po sa ating minamahal na Kagawad. first kagawad ng Mirador, Barangay Mirador. Welcome po. At susunod na barangay captain, hindi naman ako nangampanya. We are just hoping and praying na pagpapatuloy na paglilingkod sa ating barangay, sa ating inambayan, sa ating syudad. Napakalaga po kasi ng paglilingkod sa bayan. Ang paglilingkod sa bayan ay paglilingkod din sa Diyos. Kaya lagi po natin pinapanalangin na maglilingkod sa ating pamahalaan mula sa national hanggang sa pinakamaliit na sangay ng pamahalaan ay yung mga taong may takot sa Diyos. Kaya ang ating pong kapatid, si Kagawad, ay napakabait ng Diyos sapagkat tayo po parang, ewan ko kung sino nauna sa amin, pero nung panagpuan pa siya noon, narinig ko kanyang patotoo, noon pa siya sa Maynila pa, umaatid na sa ating gawain. Ay, daladaan niyo. Di po ba? Di ba Kagawad? Napapo kayo sa Maynila, di po ba? Okay. At ang gayon ay nananatili pa rin. Amen. Sa kabila ng kaabalahan, sa kabila ng paglilingkod sa ating bayan, sa ating barangay, ay naroon pa rin po ang kanyang panahon na po, hindi po nawawala yung kanyang oras para pasalamatan ang Diyos sa ganitong mga pamamaraan. Okay po? Salamat sa ating Panginoon. At tingnan niyo naman po kung paano siya pinagpala ng Panginoon. Dumating daw po siya sa kanyang bahay, mayroong sasakyan na nakatikil. Gusto ko sanang itanong, wala pa po pang plate number. Sabi nung brand new. Pero salamat sa Panginoon sapagkat alam niyo po ang biyaya ng Diyos. Lumarating, minsan hindi mo lang nadadama, hindi mo lamang nararanasan sapagkat hindi pa nakikita. Mabibigla ka na lang. Sapagkat minsan unexpected po yung pagdating ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng iyong mga mahal sa buhay, ng iyong anak, ng iyong makikita po natin yan. No? Hindi man tayo nag-answer prayers sa atin sa pamamagitan ng mga hiling natin sa sasakyan, sa pamamagitan ng anak. At yung biyaya ng Diyos, ng tatugon ng Diyos. Po, salamat po sa Panginoon. And we thank you, Lord, sapagkat ang aking mga kapatid ay naririto. No? Sabi ko nga kanina, natitipon because since ito'y prayer group or NPG, neighborhood prayer group. At least meron tayong 8 kaysa naman sa wala. Asa po na po ano? 11 isa, nandito si Lord. 11 isa. 11. Okay. Chip pa, 12. Mabuti nga po yun eh. Nung ako po, yung kauna-unahan ko po kasing preach, nung ako po isugo ng Panginoon ay somewhere in Silang Cavite. Ano po? At hindi lang basta sa Silang Cavite. Pagdating ko doon, ay nung araw po kasi, pag nag-preach po kami, ano po, nakakurbata. Tapos naka-long sleeve katulad ni Brother Jaya. Disciple ang dating eh. Yung araw hindi ka pwedeng walang bata. Yan. Nakaputi. Tapos may dala kang gitara. Ikaw na rin mag-gitara eh.
ikaw na rin, ikaw ang magigitara. Pupunta ka ng prayer meeting, ikaw ang pupunta sa prayer meeting. Way back 1960, mag-outreach ka. So, na-assign po ako doon sa isang lugar doon sa Silang Cavite. Pagdating ko doon, akala ko doon nanap ko, tinanong ko, yung pala, sasakay pa ng tricycle. Sabi ko, salamat sa Diyos, may tricycle. Pero akala ko po, pagdating ko doon, sa lugar na sinabi nung mga nagdadrive ng tricycle, mga driver, pagbaba ko doon, ay, dito na po ba ito? Hindi, doon pa. Maglalakad ka pa. Sabi, doon lang. Ay, alam niyo naman sa probinsya eh. Pag sinabi, doon lang. Ako, doon pala, 5 kilometro pa. Malayo-layo. So, province, malayo. Hindi pa ako nagtutok, basta pawis na po ako eh. Kung ganito mo, ganito kainit, ganito ka, mabuti kung nasa Baguio ka. Kahit na mainit, haplos ng malamig na hangin. Amen. At nahaplos ka ng lamig. No? Para kang dinuduyan, kahit naglalakad, inaanto ka eh. Para gusto mo ng mahiga. Para bang kahit saan ka naroon, basta mapaupo ka lang dito sa Baguio, parang inaanto ka, katulad ng ninipag katabi ka. Tingnan yung mga mata. Dahil mo nagsisimula pa lang si brother. Mamaya yan, naghihilig na. Hapon nga po, nahuli ko si Sister Imelda eh. Akala niya, hindi ko siya nakikita. Pag-ikot ang mata ko, nakita ko pikit. So, yung aking preaching, aking medyo, Saan? dinaan ko siya. Taloy. Medyo, binalik ko ulit. Pag-ikot ko ng preach, ng aking words, ng aking mga message, dinaanan ko siya, biglang nabigla siya dahil natutulog talaga siya. Kasi sinabi ko yung mga pastol, inilalagay yung kanyang mga tupa sa kulungan at siya ay pinagpapahinga, pinatutulog, hinahaplos. Kaya makikita yung mga tupay talagang nakakatulog katulad ni... Nagulat eh. Nasasang ka na, nanaginip na. Hindi naman makapikit pa rin tayo. Pero ngayon ko lang po nalaman, Sister Helen, hindi po lahat ng natutulog nakapikit. Meron taong natutulog, nakamulat. Totoo po yun, di ba? Kasi one time natutok po ako. Akala ko talagang nakatingin sa akin. Di ba, Sister, may hindi nakaganon. Sister. Pero naghihilig siya. Grabe! Hindi, kita mo siya na. Kaya tingin mo. Kaya mamaya makakaalaman tayo. Nakamulat ang mata pero tulog. Naghihilig. Pero salamat po sa Panginoon kasi alam niyo po, napakabuti ng Panginoon kasi nung ako po dinala doon sa unang hayoon, hindi ko po makakalimutan. Po, sila akala ko nga po doon na, pero pinaglakad pa ako ng napakalayo. Dala ko po gitara. Kasi record kami, kami na rin yung kakanta. Isa lang po yung alam kong gitarahan, Brother JR. Isa lang. Yun lang alam ko, ulit-ulit lang, this is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit lang. Pagdating ko doon, sa lugar, nanap ko po, nandun sa bahay. Sabi ko, hindi po buhay kila sister ganito. Ay, opo. Hindi po kayo. Upo po muna kayo. Ang prayer meeting, 2:00 Wala pang ako nakikita, man lang doon ang ma-attend. Sabi, nasaan po yung mga... saglit lang po at pupuntahan ko. Pinanawagan pa andito lang, preacher. Kakapit-bahay sila doon. Ang tumugon, 8. Salamat sa Diyos. May walo. Kesa sa wala, sabi ko. Sa wala. At salamat sa Panginoon sapagkat yung 8 na yun, interesado naman na makinig ng salita ng Panginoon. No? So habang ako po'y nagbibigay ng pahayag ng talk, ayun, nakita ko po na medyo talagang interesadong makinig ng salita ng Panginoon.
Pero nung pinatayo ko na po, mga kapatid ko kay Kristo, nagtaas ng kamay, tapos pinapikit ko ang mata. Yung iba, ayaw pang pumikit ang mata eh. Gusto, nakamulat at tinitingnan yung preacher kung anong gagawin eh. Kami naman preacher, habang nakapikit ang mata, bumubukas din, tinitingnan namin sitwasyon kung baka mamaya, kung ano ba nangyayari doon sa mga nakikinig, di po ba? Kaya paminsan-minsan, medyo tantalizing eye, sabi nga. At habang nakataas ko ang kamay, ayaw pa magtaas ang kamay. Mga nahihiya, di ba? Ganun mga sa first time, di ba? Mga nahihiya, saka simula pa lang din ng mga charismatic na taas ang kamay, taas ng kamay dahan-dahan, nahihiya. Huwag po kayo mahiya. Kasi parang nag-aatubili magtaas ng kamay. So, pikit po ang mata. At yun, habang ako po'y nagbibigay ng prayers, minumulat ko rin po ang mata. Pagmulat ko ng mata ko, medyo dinaanan ko. Yung pong 8, naging 6 na lang. Nawalang bigla yung... Tinatasan kayo? Oo, kasi wala, di ko alam. Basta umalis. Tumakas. Gawin lang, Lord. May 6 pa. Naku po, hindi pa natatapos yung aking mga sinasabi. Napamulat na naman po ako. Nakulangan na naman ng 2. 4 na lang. Opo. Oo. Hanggang sa matapos ako, nung bago ako nagmulat talaga ng naku po, ang natira na lang ay yung may-ari ng bahay. Yung pala talagang tinatimingan ako na umalis na talagang gusto ko siya na umuwi. Sabi sa akin nung nag-invite, ako pasensya na po kay brother kasi hindi pa po talaga sila sanay. No, first time po kasi na makatid ng mga charismatic, katulad nito. Ay, okay lang po yun. Huwag po kayong mag-alala. Tinawag po ni Lord ng ating mga kapatid na yan. So, salamat sa Panginoon. Ang sabi niya, sabi ko, di po umattend din ng prayer meeting yung isang yung na ako. Opo, inintay po kayo matapos mag-talk at hindi po makaalis. Bakit naman? Kasi po, nahihiya naman sa inyo. Bakit? Kasi po yung microphone, hindi niyo makuha-kuha. Hindi niyo matapos kayo. Hindi niyo po konting. Hindi makauwi dahil gusto kunin yung microphone saka yung sound system, nahiya naman daw, nakikilid ako. Dalit sabi, natira na lang yung may bahay. Salamat sa Panginoon, may natira. Pero, alam niyo po, sapagkat inimbitahan, pinakain ako, grabe, ang daming handa para piyesta. Pagkatapos noon, brother, pagpasensyahan niyo na po ito. Iuwi niyo lang po ito. Sabi ko, thank you po. Salamat po. Alam mo naman mga disciple, lagi yung may uwi eh. Di ba? Lagi may balot yan para sa si Shawi. Balutin mo. Lagi meron dyan, di ba? At mo, Sister Shawi, si Sister Winnie, nung nakaraan, mayroon akong uwi. Ano nga ba yun? Yung honey, yung kita niyo, dala ako mahari na nakaraan. Ewan ko na kayo. Hindi na pabibili. Alam niyo po, ito po yung nangyari eh. No? Sabi ko, ay, delet po kayo, iuwi niyo na lang po ito. Alam niyo po, nung pagpunta ko po doon, tinuro sa akin, alam niyo po kung tinuro sa akin, isang sako. Sabi, ano po yan? Iuwi niyo na po. Ano po yan? Naku po, saging, saka niyog, at saka yung... Ang bigat. May kamote yata eh. Yun po ang kauna-una akong love offering. Fruits. Saging. Ay, sige po, salamat po. Naku po, uumpisa pa lang ako, akbang pa lang ako, nagpapaalam na ako, hindi ko po kayang dalhin yung, may isang sako, ang bigat no. Maglalakad ka ng ilang kilometro bago ka makasakay ng tricycle. Malayo po. Ay, hindi gano'n. Atak. Hinihil akong gano'n. Hindi naman masisira eh. Hindi. Pero tama po kayo. Kasi nung mga nahihirapan na ako, isang ginagal,
Alam niyo po, pagdating ko doon sa may tricycle, sa pwede na makasakay ng tricycle, yung aking puting polo, wala na, puro puting na. Puro itim na eh. Dumadumi na po yung aking polo. No? Eh kasi yung gitara, dala ko, di dalawa hata ko yung Sa probinsya na lang ako na preacher. yung mga saging, hata ko yung pagkatapos yun namang gitara, hawak ako doon sa kabila. Ganon. Pero nakarating pa rin po sa bahay. Sakay ko ng Blessing. bus eh. Ako, nagtitinginan pa sila. Kaya galing to. Eh, bata pa po ako nun eh. Wala kayong magbabay. Bata pa po ako nun. Basta 25 years old po ako nagsimula sa atin. 26. 26 bata. Imagine nyo na lang po. Ay, ano ako kayo, senior. 25 years old po ako. 25 years old. Ganito po yan, mga kapatid ko ay pinagpala po ako, alam niyo kung bakit. Uwi ko sa bahay, ako pinakikita lang sa kapatid ko, sa Laguna. Sabi niya, ano yung bit-bit ka po yung sako. Then, madaming nyog, may saging, may papaya. Wow. Ganun mo Ano talaga. saan galing? Sabi ko sa kapatid. Pero totoo yung kapatid ko. Sabi, kinabukasan, nagkata agad. Sabi, hindi. Pamimigay natin sa ating mga kapitbahay. Ay, oo, tama yan. Alam niyo po, yung kauna-unahan na pinagkaloob ng Diyos sa akin, na love offering, na ibahagi, na i-share, Kita mo. pinagpala, yung aming mga kapitbahay. Kapit-bahay. Ang dami. Apo. Eh, nung bumalik naman sa amin, grabe. Eh, kung may gata, nung balik sa amin, the following day, bumalik naman sa amin, ang daming pagkain. Oo, sabi niya, Mare, sabi niya kapatid ko, eh, ito na, pasensya na po ito, ang daming bumalik, eh, may gata lang yung aking bumalik. May kaldereta, may wow. Di ba? Eh, di ba? At alam niyo po, yung 8 na umattend noon, ngayon po, pare-pareho po silang active sa gawain. At alam niyo po ang gawain, sa pag sinabi mong silang, punong-puno po lagi ang simbahan dyan. Silang kabit. Punong-puno po lahat yan. Lahat ng chapel dyan, puno ng mga anak ng El Shaddai. Kapag mayroon silang gawain. At tuwan-tuwa sila kapag nakikita ako sa Ambel. Sabi niya, hindi ka kumukupas, brother. Richard Jack! Oh, Richard Jack. Oh, ayaw niya. Sabi niya, yung si Richard, Richard Jack siya. Oh, ayaw niya. Jose Richard, ayaw niyo. Bilis di bata-bata naman para medyo sabi ko, bata ka pa. But anyway, sinasabi ko lang po, introduction pa lang po ako. Ano? Ay, may yun ka palang ano. Okay na pa. Lalo ko pala nagiging... sige. Schedule ka na lang. Okay. So, ang ebanghelyo po ay tumutukoy sa napakagandang larawan, imagery ng pag-ibig ng Diyos sa bawat sa amin. Pero, kamangha-mangha, kung yung sinasabi ng Panginoon, na sinasabi niya, ay, ako ang puno. I am the vine, and you are the branches. Kung napapansin niyo po ang mga ebanghelyo, lagi nagsisimula sa I am. Noong nakaraang linggo, the Good Shepherd Sunday, I am the Good Shepherd. Ganito po yung pagpapakilala ng Diyos sa atin. Base sa simula ng encounter ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Moses. When Moses asked Yahweh, or El Shaddai, kung ano pong sasabihin ko sa kanila kapag tinanong nila kung anong pangalan mo. Remember the burning bush na nakipag-usap, nakipagtagpo ang Diyos, nakipag-encounter ang Diyos sa tao at tinanong ni Moses ngayon kung sino siya. Kasi nagpakita ang Diyos by means of fire. Di po ba? The burning bush. Tandaan po natin, ang Diyos, ang isang representation ng Diyos, yung presence niya is true fire. Pag sinabi niyo fire, liwanag. Kaya ang Diyos ay nagpapakita na siya yung liwanag. Ano po?
Kapag sinabi mo yung hindi po lahat ng apoy, sa ngayon, hindi po nakakatulong sa totoo lang. Di po ba? Marami po nasusunog. Nasusunog na minsan dito. Sa Queen of Peace. Di ba? Wawa naman yung naging biktima. Nasunog po talaga lahat. Ano po? Diyan daw sa may bandang iba pa, dito sa meron. Sa may baba po, Queen of Opo. Peace. Pero yung sinasabi nitong consuming fire, yun po yung tumutupok sa kasamaan ng tao. Yun po yung tumutupok sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. At yun din ang tumutupok sa karamdaman ng tao upang gumaling ang tao. Yan po, napakilala ng Diyos sa pamamagitan ng burning bush. At kung naalala nyo, the Holy Spirit, when the Holy Spirit descend, is through fire. Diba? Nagtitipon ng mga alagad noon sa isang tahanan, Center na, Holy Spirit. at malapit na po yan because of the Pentecost Sunday. Celebrate po natin yan. At pagkatapos ng, yan po ay gagawin sa third Sunday of May. Pentecost Sunday, birthday of the church, nagsimula yung propagation of Jesus, declaring that Jesus is alive. Yan po yung umpisa. No? Nagtitipon ng mga lagad, nakita nila ang Holy Spirit bumababa sa anyo ng gila ng apoy at sila po ay napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Gagawin po yan natin sa May 19. Kaya nga ay May 19 ba yan? Isasuggest ko po sana na sa ating minamahal na mga member ng mga konsilyo di Vaticano, hindi konsilyo di Baguio. Di ba, member ng council na magkaroon tayo na kahit konting ilang mga oras to renew, magkaroon ng renewal, to balikan muli yung mga paksa ng Life in the Spirit Seminar, Catholic Life in the Spirit Seminar. At the following Saturday, yan na po, para ihanda na rin po tayo para sa nalalapit na anibersaryo. Hindi pa yung family day, ano pa yun? Anibersaryo. 31st year anniversary. Kaya dapat we must be prepared spiritually, physically, and everything. Di po ba? Kayo po ba nakahanda na sa pag-celebrate ng anniversary natin? Amen. Pwede po ba mag-request si Lord sa atin? Sabi ng Panginoon, with 2 or 3. Ibig sabihin, ang addition formula ng Panginoon, hindi pwedeng ikaw lang. Dapat lagi kang may kasama. With 2 or 3. Pwede po ba tayo sa susunod? Magdala tayo ng isa hanggang 2 na mga kapatid natin. And we will shepherd this 1 or 2. I-apply po natin yung shepherding. Kung hindi man natin madala dito, sa bahay nila Sister Queenie, Sister Queenie minsan bumababa sa, dalhin po natin sa ating coordinating center every Saturday. Na po, 1 or 2. Tama-tama, may 4 pa po tayong Sabado. So, 4 na linggo. Kasi sa 25, na Thursday na po yun. So, ibig sabihin, 1 month before the anniversary. So, i-request ko po ang lahat na magdala ng mga akay. Isa o 2 na mga akay. Alagaan natin, makarating anniversary, hanggang sa makarating ang anniversary. At pagkatapos noon, siya naman na mag-shepherd para tayo po ay lumawak ang inaabot ng kamay ng Diyos, ang ating El Shaddai. Amen. So, kaya sabi po rito, I am. So, yun po, kasi ang Diyos nagpapakilala lagi sa pamamagitan ng simula ng I am. Ako is siya ako nga, sabi ng Panginoon Diyos. So, yun ang kauna-una niyang binanggit. Kapag tinanong ako, sabi ni Moses, ano sasabihin ko, anong pangalan niya? Sabihin sa kanila, ako is siya ako. Kaya kung napapasin nyo, naglakbay ang kasaysayan.
dumating yung panahon, ano po, na mismo ang Panginoon nagsasabi, I am, ako. Na? Kaya dapat, Panginoon, ako at ang Ama, iisa eh. Di ba? Nakikita natin dito yung misteryo, no? Doon sa pagka-Diyos ng ating Ama, no? At ang ating Panginoon Kristo. Sabi niya, kaya nandun yung authority na paggamit yung the word I am, na pagka-Diyos mismo ng ating Ama. So, siya mismo ay Diyos. I am. Ako. Kaya nakikita, I am the living water. I am the resurrection and life. I am the way, the truth, and the life. I am the healer. I am everything. I am El Shaddai. Ako. So, siya na mismo sinasabi niya. Shepherd. I am the good shepherd. Kaya ngayon naman sinasabi niya, I am the vine and you are the branch. Sa Tagalog yan, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Sabi ng Panginoon. No? Eh, yung pare, tinawag yung bata at pina-recite. Sabi niya, repeat after me. Sabihin mo, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Sumunod naman ang bata. Sabi ng bata, ay medyo bata pa nga, medyo bulo. Sabi niya, ako ang puno, kayo ang mga tanga. Ulitin mo nga siya. Ako ang puno, kayo ang mga tanga. Kung ano po yung bata? Kayo ang mga tanga. Hindi, kasi nga, medyo bata. Eh kasi bata. Di ba? So, kita po natin mga kapatid ko ay Kristo, na pinapakita ng Panginoon na yung pagiging puno niya, tayo po yung mga branches niya. Tayo po yung mga sanga. At ang sanga, hindi po yan, mga kapatid ko kay Kristo, mamumulaklak o mamumunga kapag nakadetach o hindi po nakaugnay sa puno. Amen. Sa simula pa lang sa mga sinasabi ng ating Panginoong Diyos, ano po, sa pamamagitan ng kanyang mga salita kung paano dinidescribe ang bansang Israel, dinidescribe niya ang bansang Israel as ubasan. Kaya ang ganda ng kanyang paggawa ng mga parabola kasi lagi niyang binabanggit ang kahalagahan ng puno ng ubas. Hindi po ba? Nakakita na po ba kayo ng puno ng ubas? Oo. Wala masyado dito, ano? Maraming ubas. Anong araw, ang ubas, pag meron kang nakakatikman ng ubas, pag ano lang, pag Pasko lang, saka yung mansanas. Pag Pasko lang yan eh. Pero ngayon, hindi na eh. Na? Ibig sabihin yan eh, nagpo-produce ang ano, ang mga tao, ano? Eh kasi ngayon, bibili ka na lang. Eh, nung araw, wala eh. Pasko lang lumalabas yan. Eh ngayon, daming mansanas. No? Original pa, made in China. Pero palang original sa China. May nakalagay nyo, made in China. Original, made in China, ha? Ano pala yan? Esther ko, lalo kang bumabata pag tumatawa ka. Yun ang hindi kayang ibigay ng pera sa mundong ito. Yung tunay na kagalakan. Ang kagalakan na nagmula sa Panginoon, the joy of the Lord is our strength. Yun ang nagpapabata. Yun ang nagbibigay ng kapayapaan. Yung kagalakan na dulot ng ating Panginoon, yun din yun ang nagpapaantok. Nakikinig. Malapit na. Ito na po. I am the vine and you are the branches. Ang puno, kayo mo. Sabi na, nakikita natin dito yung kapag hindi nakakabit, sabi doon, ang sanga ay hindi daw po namumunga. At kinakailangan, ibig sabihin, kinakailangan putulin na. In other words, brothers and sisters, ang hinahanap ng ating Panginoon, kasi kung ikaw ay isang farmer, ang nag-i-invest sa pagtatanim, yung mismong farmer, di po ba? Amen? At of course, ang focus niyan ay para mamunga yung kanyang itinanim doon sa lupa. At pagkatapos siya rin yung nag-aalaga.
yun ding tagapagtanim, yun din yung makikita niya na ito'y wala ng silbi, itong sanga na ito, kasi natutuyo, hindi mamumunga, puputulin na. Ang Diyos, ganun po yung pamamaraan ng Diyos. Pamamaraan ng Diyos, lagi niya kinoconsidered na siya yung may-ari ng ubasan. At ang kaya nga yung matinding investor nag-i-invest lagi siya. At anong ginagawa niya sa investment niya? Kinukumpara tayo na katulad ng isang puno ng ubas. Na ini-expect niya sapagkat binigay na niya ang lahat. In return, meron pa namang nagnegosyo. God's perfect business. Merong tao ang nagnegosyo na ayaw niyang kumita. Mayroon laging return of investment. Di ba, Sister Queen? Alam ka naman, negosyo ka na, walang kita or ano ka lang, tawag dito, malulugi ka lang. Hindi sa our God. Gusto niya na yung lahat ng itinanim niya, mamunga. Expected po yan. No? Kasi ipinagkatiwala lang sa atin ang lahat ng bagay. The owner of the vineyard, the owner of the, yung pinakapuno, which is tayo, kinakailangan, meron tayong naka-attach talaga. Kanino? Doon mismo sa pinadala niya, na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano sasabing, I am ako ang puno, na kayo yung mga sangalang. So dapat naka-attach doon. Kasi, may nakaalala lang sa akin. Sino kaya? Ano po, brother Kagawad. At salamat sa Panginoon kasi ang ating Panginoong Diyos is the owner at ini-expect niya na mamumunga yung kanyang itinanim. At ganyan din tayo. Itinanim ng Diyos ang lahat sa atin. Ibinigay ng lahat sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, at tayo yung ginawang katiwala ng Diyos. Yung ibinigay sa ating lakas, yung ibinigay na panahon, yung ibinigay sa atin ng biyaya at pagpapala, yung ibinigay na kalusugan, yung ibinigay na hangin, everything in this world, bigay lang ng Diyos. At tayo pinagkatiwalaan lang. At gusto ng Diyos na mamunga ang lahat ng ito na pinagkatiwala sa atin. Amen po, tayo katiwala lang. Hindi tayo katiwaldas. Yung tiwala, nababaliktad, nagiging tiwali. Diba? Diba, Brother Kagawad? Tiwala lang naman yung pinagkatiwala. Katulad sa inyo, ano po? Ay, katiwala si brother. Eh, marami po ngayon, naglilingkod, hindi naman katiwala. No? Nagiging tiwali. Di ba ba? Ganon din tayo. Tiwala ang Diyos sa atin, kaya tinatawag tayo ng Diyos. At gusto ng Diyos na mamunga tayo. Kung ano yung binigay sa yung talent, dapat mamunga ka. Di ba? Amen po. Sumunod at mamunga. Kaya sabi, remain in me. Kasi hindi po pwede na hindi ka mananatili sa pinaggagalingan ng nutrients, ng lakas para ikaw ay maging maganda ang bunga. Ano po? Maging maganda yung pagka-grapes. Saan nagagaling yun? Sa puno. Pinadadali lang yan. Pinadadali lang ng Diyos sa atin yung mga biyaya at pagpapala. Pinapadali lang ng Diyos yung kalakasan. Pinagkakatiwala lang sa atin kung anong mayroon tayo sa ibabaw ng lupang ito. At gusto ng Diyos na lahat na ito pinagkatiwala may return of investment. Dapat ayun ay mamunga. Kasi maraming Kristiyano ngayon, hindi namumunga. Puro bongga, pero walang bunga. Parang si Ani Bato Bumbaka lang. Na puro bongga, pero hindi namumunga. When we are called to preach, yung mga disciple, yan, mga nakikinig. We are called to preach. Diba? Gawin ang pagiging shepherd.
gawin ang mag-network ng kaluluwa patungo sa baanan ng Panginoon, hindi mag-network ng kung ano-ano. Binabasbasan ko po ang lahat ng network ninyo. Pagpalain ko ng Lord. Pero as a disciple, ulitin ko, as a shepherd, pinagdadala kami dito, ang aming pong role na ginagampanan, magpalago ng gawain ng maraming kaluluwa. Hindi makipag-kompetensya. Hindi makipag-competent. Hindi maging competent sa mga, kundi kami ang nagiging dahilan upang pagpalain sila sa pamamagitan ng prayers. Amen. Amen. Kaya ako natutuwa kapag kayo mayroong mga kabuhayan at pinagpapala ni Lord yan. And tinawag kami para maging soul winner. Amen po. Alam namin kung anong ginagampanan dapat namin. Being a shepherd, being a disciple na tinawag ng ating Panginoon. Amen po. Sapagkat kung sasabihin ko sa inyo totoo, kung ako'y magtutok dito at ang sasabihin ko ay yung produkto ko, I will not be your disciple. I will be your chief executive officer sa negosyo. CEO. CEO. At hindi mamumunga yung role na ginagampanan ko sa lugar na ito. At ako naniniwala, hindi man mamunga ngayon sa panahon ko. Sa susunod niya, mamumunga yan. Kapag tayo. Kasi di ba kami natili dito eh. Kaya sabi ko lang po sa inyo, this is a challenge. Kung anong pagkatawag sa inyo, tumugon tayo. Tumugon kayo as a worker, as a, napakalaga na ginagampanan ng mga music ministry. And the first role of duty of the music ministry, hindi lang basta umawit, hindi pa basta kumanta, but bringing the people, the church, into the presence of the Lord. Amen. Paano ka naman pagpapalain kung ikaw mismo wala sa presensya ng Diyos? So, mahalaga po ito. Yun ang hinahanap sa atin. Yung paano tayo mamunga. Kaya yung Galatians chapter 5, sinasabi natin, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Namumunga ba yung pag-ibig? Malawak yan. Ay, baka naman yung pag-ibig yan. Pag-ibig ni Lord. Mga sacrificing love. Diba? Sabi ko nga, sabi ni San Agustin, you cannot love God if you don't know God. Paano masasabing umiibig ka sa Diyos kung hindi mo kilala ang iniibig mong Diyos? You must know God. Sapagkat ang pag-ibig will always start sa pamamagitan ng pagkaalam, pagkakilala. It always start by knowing whom you love. Mahirap po sabihin, sister, ikaw na naman nakita. Sister Helena, mahal mo kami. Hindi mo na kami kilala. Ang hirap kayo magmahal. Sabihin mo nga doon sa mga hindi mo na makilala, I love you. Baka mamaya, hindi mo alam, mamaya ikaw pala, hold upin. Ang bait naman ito. Ang bait, I love you. Taas ang kamay. Hold up. No? You must know. Kailangan alamin mo kung sino. No? Saka mo sabihin na mahal mo siya. Kaya marami po ngayon ang nakakaroon ng frustration sapagkat yung paggamit ng pag-ibig ay hindi nga talaga nasisimula sa pagkaalam. Kailangan malaman mo muna, sinuhin mo muna, gawin mo muna kung anong dapat na gawin. Kilala mo siya. Hindi po pwede na kayo ay magsasama after mga 2 years, 3 years, hindi pala kayo masyadong makakilala pa. Nagkabiglaan, hindi pala kita kilala. No? So, kinakilala the first stage nga, yung sa courting, yung courtship, yung pagkaalam, pagkakilala. So, magandali na yun. And if you love God, you must know God. Diba? Sabi ni San Agustin, kapag kilala mo na ang Diyos, hindi mo ipagpapalit ang Diyos. Amen. Pag kilala mo ang Diyos, ang iyong minamahal, hindi mo yan ipagpapalit kung kani-kanino. Oo naman. Ayun, nakita mo. Pag kilala mo na yung minamahal mo, kahit anong mangyari, ikaw pa rin. Forever. Amen. One is enough. Two is too much. Hindi ko alam yun. Pero ibig ko sabihin, kailangan may pagkaalam. Nalalaman natin, naunawaan natin
pagkakilala, pagkaalam. So, saka natin malalaman ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. At ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa atin na kung sino man ang hindi namumunga ay puputulin. Bakit? Kasi kaya hindi ka namumunga, hindi ka naka-attach. Kaya hindi ka naka-attach kasi hindi mo kinikilala kung saan ka, kung saan naroon ang source ng iyong lakas. Na minsan, marami pumupunta sa ating simbahan na pinakamataas at pinakamahalaga. Tandaan po natin, pinakamataas, pinakamahalaga, at pinakamayaman at na ating pagsamba sa Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, nasa banal na Eucharistia. Pero marami hindi nakakakilala, nakatatanggap na si Jesus mismo yung katawan at dugo ng Panginoon. No? So, knowing, kinakailangan malaman natin, makilala natin, tanggapin natin na si Kristo ay totoong Diyos at tao na ang banal na presensya ay nasa sa banal na Eucharistia. Amen po? Eh maraming sisimba lang eh. Sisimba lang kasi may sakit. Sisimba lang kasi birthday. Sino ba may birthday? Pumasok din. Happy birthday. Dapat, pumupunta tayo, tinatanggap ang katawan at dugo ng ating Panginoon, pumunta sa ganitong gawain, ang kanyang mga banal na salita. Sabi ko nga, noong Sabado, hindi lang pagkailangan natin. Ano? Hindi lang yung mayroon tayong hinahanap na solusyon. At yun, kasi kaya nagkakaroon ng katanungan, ngayon tatanggapin mo. Bukas naman, hindi na naman. So, nakadetach ka na naman. Kasi hindi mo alam yung source mo eh. Disconnected ka eh. Di po ba? Eh, napakalaga nun. Ang Panginoon lagi nakakonekta sa atin. Gusto. Ang kaso, pinuputol natin yung connection na yun. Ano mangyayari kung maputol ang wifi ni Sister Queenie? Walang internet. Ay, mahirap yan pag walang internet. Maraming nabubuhay ngayon sa internet. Naku, pagpapalit lahat, hindi kakain, hindi, lahat. Ano oo nga? Ano tayo? Ano ba tayo? Kalabaw pa tayo. Diba? Diba? Maraming mga, ako di makakatulog. Pero, kasi disconnected. Imagine kapag tayo nakadisconnect sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, remain. Paano tayo makukonect? Remain kay Lord. Yung pagtanggap natin sa banal na misa, siya po ang mismong katawan at dugo ng Panginoon. So remain in Him, sa ating Panginoon. Remain in His Word. Ang taong nakakonekta sa Panginoon, minamahal ang salita ng Diyos. Amen. Ang taong nagmamahal, sumusunod sa salita ng Diyos. Amen po. Meron ako kilala doon sa Maynila. Hindi naman na isa sa buhay. Yun ang problema. Nakadetach na, nakadisconnect niya. Eh kung nakadata lang, Brad. Ano po? Nakadata lang. Ay, data. Marami. Talagang gumagawa ng paraan, ano? Nakadata naman. Data lang. Oo, nakadata ka nga. Kung magkaroon ng problema yung yung data mo. Di ba? Naikwento ko sa inyo. Nawalan ako ng data. Ginamit ko yung Waze. Naku po, diretso. Gabi. Sabi, diyan ka na dumaan, brother, at yun is shortcut. Hindi ko naman alam. Yung shortcut na yun, madilim, walang kuryente, wala lahat, madilim. Tapos, nung nandun ako, may mga sanga-sanga na mga daan. Kaya, waste ako, ganda, okay lang. Nawalan ako ng data. Yun. Ano ginawa? Ibig sabihin, katapusan yung data mo. Hindi ka pwedeng sumundig yan or dumepende dyan. Nauubos yan eh. Pinapakita lang lahat ng bagay. Yung lakas mo, lakas natin, mauubos yan eh. Pero yung source ng lakas natin, hindi mauubos yan. Yung tinig, nawawala yung minsan. Hindi po ba? Kaya ng Sabado, nawala yung boses ko. Pero yung tinig ng Diyos, hindi po yan mauubusan. Hindi po mauubos yan. Pagdating ko doon, nauubos yung data. Hindi pa po pala ako tapos. Nagkukwento pa ako. Nandun pa ako sana sa shortcut doon sa Rizal. Ako, puro ano pa naman. Kasi parang November puro tawag dito. Marami pong mga
Halloween ano? Baha-baha at saka yung halos hindi ka makatakbo yung gulong. Marami pong mga putik. Lubak-lubak. O kasi nga, bakit mabilis naman daw doon. Nawala yung data, dire-diretso ay madilim. No? Sabi ko kaya pupunta sa paano kaya liliko ba ako o kakanan. So, hindi muna ako tinignan. Tinigil ko muna yung sasakyan. Pagkatapos tinignan ko muna kung nagsisigurado ako kami dadaan tao or what. Pero yung huling nakita ko sa aking cellphone is kakanan na gano'n. Tapos putol na wala na. Tinignan ko kung ano yun. Naputol ko tapos diretso pa rin. Alam niyo kung saan pupunta nung maputol na yun, wala nang data. Bangin. Katakot. Yan. Yan, ganun. Pag tayo hindi nakadisconnect, pag tayo nakadisconnect, kapahamakan. Mapapahamak tayo at sa gusto natin, mapapahamak tayo. Pero pag tayo nakakonekta, lagi. Kaya sa susunod, magpapaload ako ng data na walang expiration. Wala naman pwede. Lahat ng bagay dito na-expired eh. Di ba? Di ba na-expired po lahat ng bagay? Tingnan niyo po yung mga, ang ganda ng mga product ni Sister Queenie. Kaya may mga expiration po yan. Hindi po ito commercial. Totoo po yan. May mga expiration po yan. Diyan nga ako one time, may nagregalo sa akin ng chocolate. So, ako naman sa katakawang ko. Mr. Biscuit chocolate. Doon sa ambel. Naku, kinain ko agad. Nagtago pa nga po ako. Sabi ko siguro sana ini po ako ni Lord eh. Kasi sa comfort room ko pa kinain eh. Ayaw ko magbigay eh. May chocolate yan. Tuwan-tuwa po ako. May chocolate. Kinain ko na agad. 6 months, pwede pa naman. Itatapon ko na sana. Wala na eh. Yung balat. Parang naku po, expired na. Isang buwan na nakakalipas. Ibig sabihin, lahat ng... May 6 months pa. Ayaw po nga po, pero ibig ko sabihin, pagdating doon sa nakalagay, may expiration. Di po ba? Lahat naman eh. Lahat may expired. Huwag mo sabihin hindi may expired. Lahat may expiration, lahat ng product may expiration. Kahit nga yung katabi natin. May expired. May expired po lahat yan. Di po ba? Lahat mayroong expiration. Isa lang ang walang expiration. Si Lord. Kaya kapag tayo'y naka-attach, tayo po ay nananatili sa pinanggagalingan ng buhay, tayo rin po ay makakaranas ng no expiration. Amen. Valid until recall. Kapag kinuha ka na ng Lord, hindi ka na ma-expire. Hindi po ba? Amen po? Amen. Ayun na talaga, kasama ka na ng ating Panginoon Diyos. Walang expiration yan, sister. Everlasting life na. Yan. Walang expiration. Hindi na tayo ma-expired. Hindi katulad ng mga bagay sa mundong ito, may expiration. Minsan malakas ngayon, bukas, Yes. di ba? Hindi natin alam. Sinasabi nila, no one is indispensable. Talaga, si Lord lang. Ang talagang hindi natin pwedeng pabagsakin sa mundong ito. Si Lord lang. Wala nang iba. Kaya yun ang hamon ng Ebanghelyo. Manatili tayo. Remain in me. No? Manatili sa puno. At sapagkat tayo sa ngalang. Ang tunay na source para magkaroon ng bunga ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang kanyang mga banal na salita. Amen. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Kasi natin po mga kamay. At tayo po yung manalangin sa Panginoon. Lord, kami po yung nagpapasalamat na kahit na po sa ganitong mga pamamaraan, na minsan may halakhakan, minsan may katuwaan, minsan ay meron namang mga pag-iyak, paglagay sa presensya mo, Panginoon, na mong katahimikan. Pero salamat, Panginoon, sapagkat narito ka. Ikaw ang nagpapalakas sa amin. Kung meron man kaming kagalakan, ito'y kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At salamat sapagkat ito hindi pwedeng tumpasan ng material na bagay. Na doon pa man sa mundong ito.
And we thank you, Lord, na sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita, patuloy po kaming nauugnay sa iyo. Sapagkat ikaw lamang po aming kalakasan. Ikaw, Panginoon, na aming tunay na kagalakan. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang kagalingan ng aming karamdaman at katugunan sa lahat ng aming mga kahilingan. Yes. Ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, mulo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Uuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin. Lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambahin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Yes. Ito, tayo natin ng Diyos. Uhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa iyo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Come on, come on. Put the Lord. Nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa iyo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Yes, come on. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I proclaim healing and deliverance. By His word, we are healed. In Jesus' name. Sa'yo ay sambitin. Di ko papigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin. Lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo dakila ka
sa buhay ko, Ama. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Praise be the name of the Lord. Okay. At taas po natin, kung meron po kayong mga naisulat sa inyo po. Lagi po nating gawing yun po bago tayo mag-umpisa ang prayer meeting, gumawa na tayo ng liham sa ating Panginoon. Mga liham ng pag-ibig para sa ating Panginoon. Kasama na po yung ating mga intention, ating petition, lahat ng naisin natin sa mga dito. And we thank you, Lord, na sa umagang ito sa pamamagitan ng mga banal na salita, nananalig po kami na nagkaroon ng katubo namin mga kahilingan at nagkaroon kami ng isang panibagong kalakasan. And we thank you, Lord, na uwi po kami na puspos ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng mga banal na salita, na pinagaling mo na ang bawat isa sa anuman na karanasan sa buhay, mga sugat na pinaghilo mo at kagalingan sa anumang uri ng karamdaman. Sa pangalan ni Kristo Jesus na nalig po kami, ngayuwi din po namin ang katugunan sa bawat kahilingan. At salamat sapagkat sa lugar na ito, we are healed spiritually, physically, materially, financially. And we will proclaim na ang Diyos namin sinasamba sa lugar na ito, isang Diyos na buhay, nagpapalakas, nagpapatawad, nagpapagaling. Amen. Nagkakaloob ng mga katugunan sa bawat kahilingan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, paspasan niyo po ang mga kaloob ng bawat isa. Narito po, Panginoon, ang bawat isa na muli pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay. At dalangin po namin na dati di maging bahagi sa patuloy na paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. And thank you, Lord, for your word. At inakin namin sa pagbibigay patuloy naman po kami tatanggap. Higit pa sa aming inaasahan. Amen. Panginoon, basbasan niyo po ang lahat ng bagay na hawak ng aking mga kapatid, maging daluyan ito na yung mga biyat ng kapala. At basbasan niyo po, Panginoon, ang apat na sulok ng tahanan ito, Sister Queenie, at pagpalain, ingatan ang mga lahat na nakatira rito, at pagpasan ng mga hanap buhay ng aking kapatid, Sister Queenie, at aking mga kapatid na ito ngayon, ang kanyang pong mga anak, ingatan, ayos, ang mga panganib kapamakan ng mga aksidente o disgrasya, at patuloy na maging successful sa kanila pong paghahanap buhay. Basbasan niyo po, Panginoon, ang komunidad ng PFCC 3, Baguio, Benguet, at palayan niyo po, Panginoon, aking mga kapatid, saan mas sila naroroon, maputin niyo po sila na yung makapangyarihang kamay at pagpalain din sa mga sumandaling ito sila, lalo na sumasabay sa pangapanalangin na ito. At dalangin po namin in a very special way ang katagumpayan ay 31 taong selebrasyon ng pagpapasalamat sa kabutihan mo, sa kapangyarihan mo, at pagsama mo sa buhay ng bawat isa sa paglalakbay ng pananampalataya, pag-ibig at pagkakaisa. Basbasan mo po, O Diyos, ang tahanan ng aking mga kapatid at kanyang mga mahal sa buhay sa mga sila naroon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alam naman, Espiritu Santo. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. All of us is strong. Let the poor say, I am rich. All of us rich in the kingdom of God. The Lord has done for us. And now
the poor say I am rich. All of us. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Divine healing, divine blessing, divine protection, power, power, power.